flexible. Yung mga elite naman, at first glance, unang tingin pa lang niya sa'yo, titignan ka na niya, ka-level ba kita? Yung mga aliping sa gigilid naman, yung mga tipo na, pag kinausap mo, well, inferior agad. Pagbibigyan ka na lang, makikinig na lang sa'yo. Yun ang mga madaling kausapin. Diba? Yun ang mga madaling kausapin. So, I appreciate that, Brother Andre. Kita ko naman, nagsisharing yung dalawa, may experience na ako ito sa soul winning. Sabi ko sa inyo, soul winning is a skill. There's no such a thing as uniformity of approach. The same message, but when it comes to approach, different yan. Iba yan. Kasi it will always align according to your personality. Ako, personality ko, unang kita pa lang sa atin. First time pa lang tayo magkita, akala mo, close na tayo. Ganun ako. Hindi ako yung tipo na magpapatagal pa ako ng contact para lang, alam mo yun, yung parang magkakuntuhan tayo. From the start, inaano ko na agad na, okay ako. Building rapport ang tawag dyan. Kailangan ma-build up mo yung rapport, yung tiwala, makikinig sa'yo. Okay? Sige. Sino pa yung gustong sumunod? Gusto kong tawagin si Sister Jen at saka si bagamat ito mga nagsusoul winning na to, pero para kapulutan din natin ng inspirasyon kung paano nila ginagawa. Sino ba magsishare sa inyo? Sige. Mga kapatid, sa darating na halalan. Natin kalimutan. Sige muna, yan. So, magandang umaga po sa bawat isa. Yan, so very short lang po yung soul winning na run through namin ni Sister Jenny kung paano yung approach. Ang na-share ko po sa kanya, the usual, before anything, of course, we pray muna po bago tayo mag-soul win. And then, yung target area kasi namin doon sa Calamba is yung plaza po, which is very, marami yung mga kabataan po. Dahil may mga high school and elementary schools na palibot po niya. So, medyo, sabi ko kay Ma'am Jenny, very challenging kasi kaharap po siya mismo ng pinakamalaking simbahan, no? Yung pinakamalaking Baptist Church sa Calamba, St. John the Baptist Parish. So, kaharap po siya, no? Tsaka yung bahay ni Rizal. Doon po mismo kami nagsasolving, kaya yung mga pictures namin puro nandun sa may bangang malaking sign po. So, ang approach po is, nakarelate po ako sa sinabi ni Sir Brindon, the approach po talaga is to build rapport muna. So, kung kabataan po ito, minsan, di ba, nawalay po kami ng setting, doon po sila, Ashley, kunyari po ganyan. Ang lagi ko pong in-start na approach is, ang challenge ko, lalo na kabataan, bikers, yung mga ganyan, mga magka-classmate na gagawa ng group report, is paano nyo sila mabubuo. So, ang lagi kong paliwanag is, good afternoon mga anak, ako si Sister G from Barangay San Juan, taas ng kamay na taga Barangay San Juan, mabuhay, kaya ganun pa ako. So, lahat sila, ako po, ganyan. Batang Central Tuboy, ako po. So, parang sila, doon pa lang, may interest na. And then, sino gusto ng blessing? May isi-share ako sa inyong blessing. Sabi nga ni Ma'am Jenny, akala yata nila pera. So, mas matindi pa sa blessing ng pera. And then, as we go through, yung sinabi po ni Brother Andre, depende po talaga yung approach sa age, saka sa yung profession ng kausap. So, kung sila po ay high school, and millennials, especially, medyo, hindi naman po natin kailangan gumamit ng jargons na makaka-relate sila. Pero the more na meron kang konting ginagamit na ganun, para si Sir Brindon, although nagpipreach siya, may sundot siya bigla ng sense of humor, may sundot siya bigla ng madingin. So, ganun lang din po. And then, at the end of yun, pag-solve is, we make sure, may iikot po para marinig talaga namin. Nagsasalita po sila, tumatanggap na ko-confess, nagsasabi po ng sinner's prayer, and then, we share yung mga Facebook, Messenger accounts namin to make sure na, kumbaga, the relationship started. Yun po yung importante. And then, yun, nagyayayaan na po kami kung ano man yung mga interest nila dahil meron po tayong outreach sa Calamba. Sino mahilig mag-basketball, mag-volleyball. Kahit hindi po ako volleyball player, sige lang. Parang ganun.
So, it's a way of reaching them. Hindi lang soul win lang yung pakay natin. But talagang to grow them. Kung yun po talaga yung kalooban. Hindi naman po natin insakop sa Panginoon. Okay. Thank you, Sister G. Yung dalawang ito isa sa mga bihas na sa pagandil ng mga kabataan, yung mga bata. Isa sa maganda na gusto kong napansinin nyo rin at gawin ninyong puhunan sa pag-share sa mga bata ay yung bumaba kayo sa interest nila. Ha? Yung mahilig ng biking, pwede mo mag-umpisa ng kwentuhan. Pwede, kung ikaw yata yung parang tingin ko sa'yo, nakikinig ako sa'yo, ikaw yung magiging representative ng Pilipinas na sa Asian Games, sa biking, Galing mo na. May mga ganon. Mga kabataan, kasi may dynamics ng mga kabataan, gustong-gusto niya na mga kinakalakalabi ng tenga. Yung mga pinupuri-puri. Gusto niya. Pero sa mga adult, di mo yan pwedeng ganon ang pasok mo. Ha? Halimbawa, mag-share ka sa pamilya, mag-asawa. I-share mo mag-asawa, nandun, sasabihin mo dun sa asawa babae, ang ganda-ganda mo naman. Siguro yung kabataan mo ay Nabula na. Aba, doon pa lang ay iba na. Nanimugo na sa'yo yung asawa. Ha? Okay, pare-parehas napaka-crucial no? Point of entry. Yung pasok. Okay? And then tama yun. Minsan, strategy, actually napaka-effective na ang umpisa ng conversation ninyo is question. Sa subject, sa course na personal evangelism sa seminary namin, lahat ng types of question, ginagamit siya kung para maging effective lalo yung soul winning. No? So, yun, no? Okay. Sige, ano pa yung mga nakita natin doon na yes, kailangan nagpapakilala, no? Basic naman yon. And yung nagbanggit kanina, yung prayer, importante yon, ang top yon. Kasi kapag ka walang prayer, kahit alam mo kung paano mag-share, mapapasilitate mo yan, masishare mo yan. It could be na ang Holy Spirit ay di mag-work dyan. Nagsayang ka lang ng panahon mo. Every time magsusoul winning ka, make sure na dinededicate mo yan sa Panginoon at inayaan mo yung banal na Espiritu ang gumalaw. Kasi kapag kabisado mo yung mga presence na yon, kakayahan mo ang i-highlight mo doon, hindi ang Panginoon. Okay? Sino pa yung tatawagin natin? No? Mukhang lumalakad-lakad na si Milka sa tabi at nagpapapansin na sa akin. Okay? Sensitive ako sa ganyan. Facilitator ako, resource speaker ako. Okay. Gusto kong tawagin. Yan. Kayo ang dalawang dalagita sa likod. Sino magsishare sa inyo dyan? Kayong dalawa. Okay. Halika dito, Ineng. Halika ka magsishare. Magkano yung benta mo sa kanya nung kakanin mo? Hindi dyan. Magkano pa muna tayo, Ben? Ayun lang po, sinimulan ko po siya sa tracks ko. Mostly po kasi yung tracks na ginagamit ko po is yung love log. Una po na sinabi ko na, "Kaya, kumusta? Pwede ko ba kayo hingi ko po yung counting oras po. Tapos pinabasa ko po sa kanya yung love log. Pinasa niyo po, sabi ko po sa kanya, sabi po dito is, no matter which you look at it, God's love you. Tinagalog ko po siya, sabi ko sa kanya, kahit anong baliktad mo po ay, mahal po tayo ng Panginoon. Tapos inuna ko po yung pangalawa, which is nga po yung Romans 3:23, for all have sinned. Tapos in-explain ko naman sa kanya, tuloy na po kasi sinabi ko po sa kanya, John 3:16, in-explain ko din po yung tinagalog ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Basa! Tapos
nilid ko na po siya sa prayer. Sabi ko sa kanya, pagkatapos po ng prayer, sinabi ko sa kanya, sino pong tinanggap niyo po? Tapos din po na, pinasa ko din po yung, kung dadating lang po sa punto na nakagawa po kayo ng biggest mistake sa magulang na tapos halos na hindi na kayo nagkakaroon ng communication, anak pa rin po ba kayo? Tapos sabi niya po, yes, ganun pa rin. Tapos sabi ko, ganun din po yung kay Jesus Christ. Kung makagawa na po tayo ng mistake sa Kanya, we pray lang, tapos hindi pa rin mawawala yung relationship natin sa Kanya. So, Okay, so dalawang bagay din lang yung gusto kong i-share sa inyo sa scenario niya. Number one, yung point of entry niya is the use of gospel tracts. Effective din yan, no? Effective ang gospel tracts. Tapos, ang isa sa mga nakita ko pa sa kanya, ito na dapat gagawin natin. Pagkaman minsan nire-request natin at least 10 to 15 minutes makausap kayo, huwag kayong basta aalis na pagkatapos mong mag-share at tumanggap, walang informal conversation. Kwentuhan pa rin. Kasi may follow-up ka pa niya. Kasi dapat maghiwalay kayo, ramdam niya, kapatid ka niya, friend ka niya. Okay? So, nag-ano din siya ng konti about assurance of salvation. Okay? So, yun, no? Okay, gusto mo mag-share? Mag-share. Ito ang kakaiba sa inyo. Kung kayo binabasa nyo sa English at itinatranslate nyo sa Tagalog, ito naman English speaking. Nag-share. Kaya lumipat na lang ako at hindi ko maintindihan. Hindi, joke. Okay, sige. Share to us. Use the mic. Na I could use illustrations or maybe props like parang yung sa TVBS, yung dati, Juliet na like the Worthless book, or maybe like yung ginagamit ni John. Yes, yung like yeah, the Worthless book, or maybe any other stuff. And also, like others, spread in my introduction, like, hello, they want to talk about Jesus or blah blah blah. So, Juliet Mana sa tita? so yung order ko, yung sa pag-share ng gospel, yung ayaw yun sa tracks. Yeah, sa tracks. Buti naman, nalala ko yan. Kahit walang nahawakan. Pero mas pwede rin naman tracks or walang tracks. O pwede rin din na lang ng Bible. So hindi na yung well, parang additional ng sa pag like accepting or put Jesus in heart, how Jesus wash, cleanse our sins. Pag illustrations po, like how do you like washing the dishes or answering someone from by the door or many like that, or maybe accepting this gift from your birthday. Yeah, so para portray yun sa gospel at yan, that's Mana sa tita? Tinuruan talaga yung Juliet, Ginamit yung material sa BBBS, Iba na talaga yun. Kasi pinapakinggan ko siya, gumagamit siya ng mga illustrations. So, I appreciate that. Maganda yun, Kasi minsan, mas naunawaan nila, napapadali mo sa illustration para mainawaan nila yung point.